Sumabog na ang pinakamainit at pinakamatinding revelasyon na yayanig sa bawat sulok ng ating bansa ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang pagharap na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, hindi na nakapagpigil ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte at tuluyan ng dinikdik at hiyain sa harap ng buong media si Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa likod ng mga kurtina, ang bawat salita ni VP Sara ay tila mga talim na tumatama sa dangal ng mambabatas, habang ang mga kamera ay hindi magkanda-ugaga sa pagkuha ng bawat patak ng pawis at tensyong namuo sa pagitan ng dalawang naglalakihang pangalan sa politika. Ngunit ang tunay na pasabog na nagpahinto sa tibok ng puso ng sambayanang Pilipino ay ang direktang paratang ng Vice-Presidente laban sa mismong Pangulo. Sa gitna ng kanyang galit, walang takot na itinuro ni VP Sara si Pangulong Bongbong Marcos bilang ang utak di umano sa likod ng mga seryoso at nakapanghihilakbot na banta sa kanyang buhay. Ayon sa mga saksing nasa loob ng silid, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang bigkasin ng mga katagang ito na naglalantad sa isang madilim na sabuatan sa loob mismo ng palasyo, kung saan ang mga lihim na utos ay pilit na ibinabaon sa limot upang tuluyang patahimikin ang boses ng timog. Ito na nga ba ang huling kabanata ng kanilang pagkakaisa o ang simula ng isang madugong gyera na maghahati sa buong Pilipinas? Wala nang kukurap at wala nang bibitiw dahil ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihintay kung kailan tuluyang sasabog ang bulkang ito ng puot at paghihiganti. It's the first time that happened nung impeachment. Oh. Hindi siya nangyayari. Everyone gets it. So before lahat, regardless if minority, majority. Regardless kung hindi ka kumampi sa gusto ng presidente. Hindi as the experience ko, I don't know, I can only say from 2010 to the present. Ah, wow. It was the first time that I did not get my break bonus because I did not sign the impeachment. Oh, wow. Nako, napakarami yung binulgar nitong si Representative Bernadette Herrera sa mga kabuktutang ginawa nitong si Martin Romualdez noong 19th Congress. Talagang wineponize nila ang pondo ng sambayan ng Pilipino noong 19th Congress. Ginamit nila ito para lokohin ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng impeachment, pamibili ng boto, ayuda at kung ano-ano pang kapalpakang ginawa ng mamanayan. Eto, ngayon meron na naman ho siyang hanas. Itong si Martin Romualdez, meron ho siyang banat dito kay Vice President Sara Duterte. Actually, matagal na to eh. Ito ang kanilang mga punto de vista laban dito kay VP Sara. Kung wala kang tinatago, VP Sara, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Ano karapatan? Ikaw, bakit hindi mo sagutin ang tanong ng sambayan ng Pilipino? Kung saan na napunta yung di umanong dinideliver sa iyo ni Saldico. Billion sa Forest Park. Pambihira, pati mag-asawang Diskaya, ikaw ang tinuturo. Ano daw, ang tawag dito, yung sa opisina ni Speaker. Di ba? Walang nga talaga itong si Martin Romualdez. Bago mo nombrahan itong si VP Sara, nasagutin niya yung kung wala siyang tinatago, bakit hindi niya sagutin ang mga tanong sa kanya? Ang gawin mo, Martin Romualdez, bago mo kami paandaran ng ganyan, sagutin mo muna yung tanong ng sambayan ng Pilipino sa'yo. Di ba? Saan napunta yung mga unprogrammed appropriation? Saan napunta yung di umanong diniliver na mali-mali ang pera sa'yo nitong si Master Sergeant Orly Gutesa? Diba? Yan ang hirap kay Martin Romualdez eh. Bumaba na, takala ho siguro niya, walang balik sa kanya lahat ng sinasabi niya. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Napakalaking tulong ho ng subscribe button na yan, ng like button na yan, para nga sa 2028 election o kung ano man ang magiging development dito sa impeachment ni VP Sara, lagi ho kayo nakaantabay sa ating mga ina-upload na video. Dito rin ho sa video na to, syempre, ilangan naman pa, hindi natin papasadahan itong si Atty. Salvador Panelo. Tayo talaga gusto ho natin makita ang kanyang mga punto de vista. Kaugnay doon sa sasalitanan itong si VP Sara na tatakbo siya ng pagka-presidente sa 2028 presidential election. Ito na ho, ang dating Presidential Legal Counsel, Atty. Salvador Panelo, at ngayon nasa The Hague, Netherlands.
Isa ho siya sa mga abogado na ika nga di ko alam kung anong magiging ano nila doon, magiging papel nila diyan sa isasagawang proseso sa The Hague, Netherlands, no? Kaugnay pa rin ho sa kaso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unahin na ho muna natin itong itawag kay Panelo. Nasi nila doon sa Republic Act 9851 itong punta ni dating Pangulo Duterte sa ICC. What's your comment po on Yung lang kanyang deklarasyon? Pero Attorney Sal, maraming nagtataka kahapon doon sa declaration niya na baka isa daw to sa kanyang ginagawa ngayon para magkaroon ng suporta or para i-check kung sinong susuporta sa impeachment niya. Ng ganong ideya, Attorney Sal. Ano po ang inyong komento doon? Unang-una, yung kanyang pag-anunsyo ng pagtakbo sa Panguluhan ay ang pagtanggap niya ng hamon ng mga Diyos ng tadhana na siya'y manguna, pamunuan ang pagbabalik ng pamamahala ng isang gobyerno sa daan ng kawastuhan. The announcement seeking the presidency 2028 is an acceptance of the challenge heard to her by the gods of destiny for her to lead this country into the path of righteousness, to demolish the unprecedented corruption that ate the country's resources, to rid this government of corruption, to stop the resurrection of the drug menace in this country, to build again the infrastructures that will accelerate the economic growth in this country, to establish hospitals and free services to the poor, to build more schools and give formal education to the underprivileged majority of our countrymen, to mount a foreign policy based on national interests and not beholden to any country, any powerful country, to destroy the combating terrorism in this country, to reduce the crime rate, to stop the spiraling prices of basic commodities. Yan ho ang hamon ng mga Diyos ng tadhana, at ang kanyang pag-anunsyo ng kanyang kandidatura ay pagtanggap sa hamon upang pangunahan niya na at lahat ng suliranin ng bansa ay matugunan dahil sa kabiguan ng pangkasulukuyang administrasyon na pinagtaksila ng kanyang sinumpaang tungkulin na pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ang mamamayan at sambayanang Pilipino. Ang kanyang pag-aanunsyo din ay bilang sinyal sa mga kalaban nito sa politika na hindi niya uurungan ang kanilang ginagawang paninira sa kanya, ang pilit
na pagyurak sa pangalan ng mga Duterte, ang pagpapaaresto sa kanyang ama, Mm. at hindi niya uurungan o tatakasan ang ginagawa nilang paglabag, pagsira sa saligang batas. At ipinapakita niya rin doon sa mga naglalaro, mga balat kayo Yan. na hindi maaari ang kanilang ginagawa at haharapin niya ito ng buong tapang. Kaya yon ay isang babala sa kanila. At siguro ito ay sinyalis din dun sa mga nagbabalat kayo na magsimula na silang magbaliktaran at pumunta sa kanya. Sapagkat nakakasiguro na nasa 2028 ay may bago tayong Pangulo sa katauhan ni La Presidenta Inday Sara. Yung. Yan ang konsekwensya ng kanyang pag-aanunsyo. Kaya, gaya ng sinabi ko noong pa, yung impeachment na yan, habang matutuloy yan sa ngayon, or bago siya nagdeklara ng kanyang kandidatura, maaaring mabago na naman. Sapagkat pagdeklara niya ng kandidatura niya na talagang siya tatakbo, maaaring yung mga kongresista sa halip na magbaliktaran sa susunod na taon, baka this early ay gawin na nila. So makikita natin, kung matuloy ang impeachment sa House of Representatives, makakuha sila ng boto, ibig sabihin next year pa rin sila magbabaliktaran. Pero pag nagsimula ng mabawasan ng bilang na pipirma sa kanyang impeachment, ibig sabihin, tinatanggap na nila ang katotohanan na si Inday Sara ang magiging presidente. Sa oposisyon naman, ang dating sa kanila, kailangan this early maganda na tayo at napakalakas ng kalaban. Pero ang problema, kahit na pagsamasamahin ang dilaw, ang kaliwa, ang administrasyon, wala. Game over na yan. Maniwala kayo. Kaya, umanda na kayo. Ayan. Ayan. Nalalapit na ang katapusan ng pagsasamantala, ng pagnanakaw, ng paglabag sa karapatan ng mamamayang Pilipino at ang pagnakaw sa kayamanan ng bayan. Ayan. Ayan, Attorney Sal. Well, sa panig ng oposisyon, Attorney Sal, sabi nila, yun nga, bubuo sila ng, hahanap pa sila ng makakatunggalin ni VP Sara siguro by the end of the year daw, Attorney Sal. Sa tingin niyo po ba, sino kaya ang tatapat kay VP Sara? Sabi ng AI, may lumalabas sa social media, nagtanong daw siya sa AI. Sabi ng AI, artificial intelligence, ang mga nakalinya ro na pwedeng tumapat. Tumapat lang, pero hindi mananalo. Si Leni Robredo, si Risa Ontiveros, si Laila de Lima, at meron pang isa. Si Chel Jokno yata, yung sa bandang kaliwa. Nako. Maliban doon, meron pa siguro mga, dyan lang sa Senado, maraming gustong kumandidato dyan. Marami. Maraming gustong mga presidente, pero walang lahat yan. Walang bilang yung mga yan. Ang gusto kong tanangin mo, kung anong reaction ko doon sa mga pahayag. Pahayag ni Amy Marcos, pahayag ni Robin Padilla. Sabi ni Senator Robin Padilla, tutuwa siya na tatakbo presidente. Kaya lang, yung dagdag niya, taliwas doon sa aking Yan. advokasya na siya Yan. ang maging running mate ni Inday Sara.
Wala akong problema dyan, Atty. Salvador Panelo, sa totoo lang. Kasi ayaw ko na nasugal. Ayaw ko na sumugal sa Vice President. Ayaw na ho natin sumugal. Kung kukunin man natin yung Vice President, siguraduhin natin na makukuha natin to ng malinis. Ayaw na natin yung tipong, ay baka talunin pa yan ng mga, di ba? Mga dilaw, di ba? Mahirap na eh. Mas maiging makuha na natin ng malinis yung yung vice presidency. At gusto makuha ng malinis, dalawa lang yan. Siyempre, Marcoleta o Senator Robin Padilla. Kung baga nagpapakaano tayo rito, doon tayo sa realidad. Ika nga. Hindi ho natin hindi ho tayo masyadong naglalaro doon sa mahirap po kasi, mahirap na baka mapunta sa mga dilaw. Pagka naging dilaw ang Vice President, wala akong gagawin yan. Parang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mananalangin na merong mangyari kay VP para makapasok sila sa Malacanang. Yan lang ho yun. Gusto ko talaga, Duterte, Padilla. Yan. Kung ayaw ni Padilla, Duterte go. Pwede. Kung gusto ni Duterte, kung gusto ni Go, Duterte go. Kung gusto naman ayaw ni Duterte, Duterte Padilla. Pero sabi ni Robin, Duterte ay may Marcos ako, Jesus Mario Senator Robin. So bakit? Alam ko naman nagbibiro. Pero kahit na nga seryoso, Diyos ko namang maawain. Maawain. Nakita nyo nga Diyos ko namang maawain, Senator Robin Padilla. Maawa ka naman. Ano na to? Please lang. Ang dami natin pwedeng, baka nga papiliin mo ko itong si Amy Marcos, itong po si Panelo. Panelo na lang. Duterte Marcos, nagka-leche-leche na nga. Uulitin mo na naman yung Duterte Marcos. Yung Marcos Duterte, nagkaloko-loko na nga lalo pa dito sa balat kayong ito. Napakabalat kayo. Sabi niya, forever. Ako'y palagi na lang sumusunod. Sabi ba naman, sumusunod kay Inday Sara. Sunod-sunuran lang ako dyan, forever friend. Pero tinamaan ka ng magaling, Amy, wala ka nga. Nung ang iyong kaibigang sinasabi mong forever, hindi makapasok sa Villamor Air Base. Hindi ka man lang nagpakita, hindi ka man lang nagpahayag ng suporta. Kasi kung pumunta ka ron, dahil kapatid ka ng presidente, matatakot sa'yo. Yung mga nandun, papapasukin si Inday Sara. Pwede. Hindi, nanahimik ka. Nanahimik ka. Hindi lamang 1 linggo, maraming linggo. Nagsimula ka lang magsalita nung bagsak ang rating mo sa pagkakandidatura mo sa Senado. Yan. Saka ka lang nagsip-sip ng gusto. Lang yan nga ay napakabait naman ng Inday Sara, sinuportahan ka. Kaya nakaligtas ka sa bingit ng kahihiyan. Sa bingit ng pagkatalo bilang senador. Kaya nandun ka. Nangunyapit ka doon sa dulo. Kaya itong mga balat kayong ito marami pa ho yan. Maniwala kayo. Magsisimula na yan dahil nagdeklara na siya. Mabibilis yung mga balat kayo na magsipsipan sa kanya lalo. Yan. At yung mga kumontra naman, magbabalikan. Yan ang nakikita po natin yan. Nakikita na natin yan. Attorney Sal, actually, yung kaugnay po niyan ay meron tayong balita. Pero meron pang ibang mapahayag mula sa ibang senador. So, ito, suportado ng mga senador mula sa Duterte Bloc ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ito bilang Pangulo sa 2028. Makakaapekto nga ba ito sa impeachment complaint na isinampalaban kay VP Sara? Alamin natin sa ulat ni Sheena Torno. Attorney Sal, meron po kayong karagdagang komento doon sa ibang senador na nagkomento sa desisyon ni VP Sara? I disagree with what they're saying na iwalay ang politika. Hindi mo maiwalay kasi nga, political nga yan Ang impeachment is political. Alam ng mga yan na wala naman talagang legal ground sa pagpapatanggal, pag-disqualify kay Inday Sara. Politika nga yan Kaya yung tanong, mag-aapektuhan ba? Talagang ma-aapektuhan yan. Sabi, gaya ng sinabi ko na kanina, makikita natin yan sa bilang ng pipirma sa impeachment sa mga kongresista.
Kasi dati, ubod ng dami, di ba? Pag yan ay bumaba, ibig sabihin, may epekto na yung pagdeklara niya. Yung mga hindi sasama dyan, alam nila na delikado na sila. Kaya hindi pipirma yan. Diyan naman sa Senado, alam din nila na walang batayan. Lahat yan, alam nila yan. Na alam nila politikalan. Kaya, maapektuhan din sapagkat nakakasiguro sila na walang kalaban-laban ang sino mang iharap ng oposisyon. Sabwatan pa ito sa kaliwa, sa administrasyon. Talagang tatalunin. Kaya yung mga boto nila, depende sa kanilang survival, sa kanilang mga mithin na makabalik na muli sa kapangyarihan pag ang termino nila ay matatapos na. Political talaga yan. Ayan. Yan ang labanan dyan. Impeachment is a political process. Never na nasunod yung mga ebidensya o tingnan yung mga nakaraan. Sige nga. Pagtanggal kay Sereno, pagtanggal kay Corona, lahat yan. Puro politika lang yan. Ayan. Naku, ito naman po ang pahayag ng sa panig ng Malacanang. Isang good luck na mensahe ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay na naging anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Kaugnay nito, isa-isa namang sinagot ng Malacanang ang mga banat ng Vice Presidente laban sa Pangulo. Si Crescent Catarong sa balita. Sabi ni Presidente Marcos Jr. daw, sa ngayon kay Clara, good luck sa kandidatura. Tama po yung good luck, pero on the reverse. Actually, si Presidente Marcos Jr., nung sinasabi niya yan, nakaharap siya sa salamin. He was addressing himself, good luck to him. Because the announcement of BP Sara to seek the presidency in 2028 is the beginning of the end of the Marcos Jr.'s administration. Yo. Ayan. Kaya good luck nga. Good luck sa kanya at sa kanyang administrasyon. Ayan. Ano, yung sa iba pang sinabi ni Jose Castro, Attorney Sal, ang mga reaksyon mo doon? Parang sinisisi niya ulit yung sa pagkapanalo ni PBBM na wag daw suluhin ni VP Sara. Ang problema sa kanya, hindi niya iniintindi. Hindi naman sinusolo ni VP Sara eh. Sinasabi niya yung kanyang pagtulong. Yan ang problema kasi, Clara. Mas, ewan ko ba? Ayoko nang dagdagan. Bayaan mo na lang magsalita yung pananamit mo. Ayan, Attorney Sal. Maraming salamat po. Sa ibang issue na po tayo, Attorney Sal, dito, nanawagan ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema na agarang resolbahin ang mga nakabinbing petisyon Ayun na nga mga kababayan, punta na ho tayo dito kay Congressman Bernadette Herrera. Good. Makita mo amendment mo, sobrang, yan ang fulfillment para sa isang legislator. Yan, when does it become unconstitutional? If it wasn't done in the House, if it wasn't done in the Senate. Pag biglang magically sa BICAM, tapos Dun biglang nasa lumalabas. doon lumalabas, Okay. then that becomes unconstitutional because it was not deliberated upon the two houses. There are only two houses. Correct. Lower and upper. Yung BICAM is not a chamber. Correct. So, hindi pwede dapat na nag-amend, nag-insert, kaya sa tinatawag na insertion, pag ginawa sa BICAM. Doon. So, it becomes unconstitutional. Pero, syempre, until it is questioned, at napasa namin sa batas, hindi siya. Correct. Batas siya. Oo. So, dun yun. And then, yung insertion, yun ang, para sa akin, yun ang insertion. Amendment is a regular process or constitutional duty because we are not a rubber stamp. Correct. Sabi ko, anong sinabit sa amin na pondo ng Malacanang? It is our duty To na scrutinize scrutinize. doon. Why? Because there are sometimes double appropriations.
multiple appropriations. So, syempre tatanggalin mo yan. Why do you have two titles with the same title and then with the same amount? Minsan may lump sum o ang laki-laki. Trabaho naming busisiin yun. Minsan kasi malulusutan ka eh. Ganyan kakapal ng gaay. Oo nga, imagine pag nakita ko yung mga picture, parang ganun kalaki It's yung... very high. Ang dami. And then bukod pa doon, marami ka pang ibang titignan ng mga provisions, diba? At saka nakatago lahat yan sa